Putli mandi. Glutinous flour. Food color, violet. Tapos, imekos-mekos na natin ang ating mixture, yung food color, pati yung ating glutinous flour. Ayan. Tapos, unti-untiin natin ang ating tubig. Dahan-dahan lang ang ating paglagay para hindi magiging mabasa ang ating dough. At dito hindi na kinaya ng ating sandok, kaya ayan, mekos-mekos na natin yan ng ating kamay, napadiin para makuha natin ang texture na gusto natin. Ayan, binigyan pa ulit natin ng tubig kasi medyo ano pa siya, dry pa siya. At dito natin makukuha ang ating gustong texture. Ayan, ganyan na siya. Dapat hindi siya basa at hindi din siya sobrang tuyo. Kaya ayan, mag-umpisa na tayong mag-deluxe. Tapos babalutin natin. Ayan na. Tapos na after mga 5 minutes lang yata. Nakupan ang yan ang ating bukayo. Colorful. At maglagay tayo ng mantika sa ating kamay. At atin na yan. Umpisahan. O, ganyan lang ha. Ganyan lang. Easy lang ang paggawa niyan. Easy lang. O, yan na. Panoorin nyo na. Ang tawag dyan ay Putli Mandi, Delicacy of Tausug, Zamboanga City. Charis. O, yan. Belog-belog. Belog-belog. Kagaya ng pagbelog-belog niya sa'yo. Diba? Ganyan lang yan. Kung gano'n siya kabilog, ganyan ka lang din niya binilog-bilog, o di ba? Napapabilog ka rin kasi, o. Budol pa more. Ayan, since nakagawa tayo ng 7 piraso at maliit ang ating kaldero, umpisa na natin maghulog. Ayan, kailangan kulong-kulo yung ating tubig, kagaya ng pagpapakulo mo ng dugo niya. Ay, charis. Ayan, ganyan dapat. Ayan dapat ang ating tubig bago natin siya ihulog. Ayan. Tapos, ayan na. Kulong-kulo na. Ayan, pag nakita mo na siyang nakalutang, na parang ikaw, laging lutang dahil marami ka pang utang. Charis. Ayan, malalaman mo lang na luto na siya pag siya ay nakalutang na sa kumukulong tubig. Kaya, hanguin na natin at ilagay natin doon sa ating kinudkod na niyog. Niyog na baog. Ito na ang ating kinudkod na niyog na baog. Charis. Ito, ilagay na natin ang ating luto na putli mandi at atin na yan. Ibalot pati ang ating kinudkod na niyog. Ayan. Yummy, yummy yan guys. Sarap yan.